Kalabog. Isang matinis na tili ng bata ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Valentina. Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang kulog na yumanig sa buong kusina. Pero ang sunod na narinig niya ang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Iyak. Iyak ng isang batang takot na takot. Binitiwan ni Valentina ang hawak niyang walis at tumakbo ng mabilis. Mas mabilis pa sa tibok ng kanyang sariling dibdib. Sa bawat hakbang niya papunta sa dirty kitchen, isa lang ang nasa isip niya. Si Sofia, ang anak ng amo niya. Ang batang ipinagkatiwala sa kanya, wala pang 2 oras ang nakalilipas. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang eksenang muntik ng magpa-collapse sa kanyang mga tuhod. Si Sofia, ang 5 taong gulang na anak ni Sir Murillo, ay nakatayo sa harap ng counter. Sa paanan nito ay ang mga pira-pirasong bubog ng mamahaling teacup. Pero hindi yun ang problema. Ang problema ay ang mainit na takurin ng tubig na umuusok sa gilid ng mesa, na ngayon ay gumigewang at anumang oras ay babagsak sa maliit na katawan ng bata. Sofia, huwag kang gagalaw, sigaw ni Valentina. Nanlaki ang mga mata ng bata. Sa gulat nito, lalo itong umatras, at sa pag-atras nito, nasagi ng siko nito ang hawakan ng takore. Bumagsak ang takore. Wala nang panahon para mag-isip. Buong lakas na tumalon si Valentina. Niyakap niya si Sofia at iniharang ang sarili niyang likod at braso laban sa bumubuhos na kumukulong tubig. Ah! Napapikit si Valentina nang maramdaman niya ang hapdi. Parang nilalapnos ang balat sa kanyang kanang braso. Ang init ay tumagos sa kanyang uniforme, direkta sa kanyang laman. Napadaing siya, pero mas hinigpitan niya ang yakap kay Sofia para masigurong kahit isang patak ng mainit na tubig ay hindi dadapo sa bata. Katahimikan. Ilang sandali ring walang nagsalita. Tanging ang mabigat na paghinga ni Valentina at ang mahihinang hikbi ni Sofia ang naririnig. Dahan-dahang iminulat ni Valentina ang kanyang mga mata habang tinicheck si Sofia. Okay ka lang ba, baby? May masakit ba sa'yo? Garalgal ang boses niya, pilit na itinatago ang sariling sakit. Tumangulang si Sofia, nanginginig, habang nakatingin sa braso ni Valentina na ngayon ay namumula na at nagsisimula ng magtubig. Biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kusina. Anong nangyayari dito? Ang boses ay parang latigo. Malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Napalingon si Valentina kahit na kumikirot ang buong katawan niya. Sa may pintuan, nakatayo si Murillo, ang bago niyang amo, ang lalaking may-ari ng pinakamalaking shipping company sa bansa. Matangkad, gwapo, pero ang mga mata ay parang yelo na walang emosyon. Nakita ni Murillo ang mga basag na pinggan. Nakita niya ang tubig sa sahig. At nakita niya si Valentina na nakadapa sa sahig kasama ang anak niya. Sofia! Sigaw ni Murillo at mabilis na lumapit para hatakin ang anak palayo kay Valentina. Tiningnan ni Murillo ang anak mula ulo hanggang paa. Hinahanap kung may sugat ito. Nang makitang wala, bumaling ang tingin niya kay Valentina. Ang tingin na yon ay sapat na para manliit si Valentina sa kinatatayuan niya. Unang araw mo pa lang, mariing sabi ni Murillo. Ang boses ay mababa, pero nanginginig sa galit. Unang araw mo pa lang at muntik mo nang mapahamak ang anak ko? Sir, hindi po. Sinubukan ni Valentina na magpaliwanag habang hawak-hawak ang kanyang nasunog na braso. Nasagi po kasi ni Sofia yung, "Huwag mong isisi sa anak ko ang kapabayaan mo." Putol ni Murillo. Tumayo si Murillo habang karga-karga si Sofia. Tumingin siya kay Valentina na parang isang basahan na nakakalat sa kanyang malinis na sahig. Binabayaran kita para bantayan siya, hindi para ilagay siya sa panganib. Alam mo bang pwede siyang lapnosin ng tubig na yan? Gusto sanang isigaw ni Valentina
na siya ang nalapnos, na siya ang sumalo ng lahat, na kung hindi dahil sa kanya, nasa ospital na ngayon si Sofia, pero nanatili siyang tahimik. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sofia na nakasubsob sa balikat ng ama nito. Ayaw niyang dagdagan ng takot ng bata. At kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan na kailangan. Sorry po, sir. Mahinang sagot ni Valentina habang nakayuko. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo, malamig na sagot ni Murilo. Linisin mo ang kalat na to. Kapag may nakita pa akong isang bubog, umalis ka na agad sa pamamahay ko. Tinalikuran siya ni Murilo at dinala si Sofia palabas ng kusina ni hindi man lang napansin o nagbalak man lang tingnan ang braso ni Valentina na nanginginig sa sakit. Nang mawala na sila, doon palang pumatak ang luha ni Valentina. Hindi dahil sa sakit ng paso, kundi dahil sa sakit ng pagtrato sa kanya. Sanay na siya sa hirap, sanay na siya sa gutom. Pero iba ang sakit kapag tinapakan ng dignidad mo habang sinusubukan mong gawin ang tama. Dahan-dahan siyang tumayo. Kumuha siya ng basahan, nanginginig ang mga kamay. Sinimulan niyang pulutin ang mga bubog. Ang bawat piraso ng porselana ay parang pira-piraso ng kanyang pag-asa na magiging maayos ang buhay niya sa bahay na ito. Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Tahimik na ang buong mansyon. Ang bahay na ito ay napakalaki, napakaganda. Puno ng mga mamahaling muebles at painting, pero pakiramdam ni Valentina ay isa itong malaking nicho. Walang buhay, walang init. Nasa maliit na kwarto ng mga katulong si Valentina. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang tube ng ointment na hiningi niya sa mayordoma kanina. Napangiwi siya habang dahan-dahang ipinapahid ang gamot sa kanyang braso. Malaki ang paso, mapula at mahapdi. Pero buti na lang ay hindi ito nagdulot ng malalang impeksyon. Tiis lang, Tina. Bulong niya sa sarili. Para kay nanay. Para sa gamot niya. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Halos hindi marinig. Napatigil si Valentina. Sino iyan? Bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Sumilip ang isang maliit na ulo. Si Sofia. Nakapajama na ito at yakap-yakap ang isang lumang teddy bear na putol na ang isang tenga. Nakatingin ito kay Valentina gamit ang malalaki at malulungkot na mga mata. Ma'am Sofia? Agad na inayos ni Valentina ang kanyang manggas para takpan ng paso. Kahit masakit. Bakit gising pa kayo? Hahanapin kayo ni daddy niyo. Hindi sumagot si Sofia. Pumasok ito sa kwarto at lumapit sa kanya. Tumigil ang bata sa harap niya. Tinitigan nito ang braso ni Valentina na tinatakpan ng manggas. Dahan-dahang inabot ng maliit na kamay ni Sofia ang braso ni Valentina. Huwag, baby! Madumi yan! Pigil sana ni Valentina. Pero hinawakan lang ito ni Sofia ng sobrang gaan. Parang dapo ng isang paru-paro. Tumingala ang bata kay Valentina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Valentina ang emosyon sa mga mata nito. Hindi takot, kundi paghingi ng tawad. Naintindihan ni Valentina. Alam ng bata na iniligtas siya nito. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Valentina. Pinalis nito ang lahat ng sakit at tampo niya kanina kay Sir Murilo. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo. Okay lang ako, Sofia, malambing na sabi niya. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Kasi kapag nasaktan ka, mas masakit yun para kay Yaya Tina. Biglang yumakap si Sofia sa kanya. Mahigpit. Nagulat si Valentina. Ayon sa ibang katulong, hindi raw lumalapit si Sofia kahit kanino. Mula nang mawala ang ina nito, hindi ito nagsasalita. Hindi ito tumatawa. Pero heto siya ngayon, nakayakap sa isang hamak na katulong na kani-kanina lang ay pinagalitan ng ama niya. Hinayaan lang ni Valentina na umiyak nang tahimik ang bata sa balikat niya. Marahil, sa malaking bahay na ito,
Pareho silang naghahanap ng kakapitan. Shh! Tahan na! Pagpapatahan ni Valentina. Kusa na lang lumabas sa bibig niya ang isang himig. Isang pamilyar na kanta na laging kinakanta ng nanay niya noong bata pa siya kapag natatakot siya sa kulog at kidlat. Matulog ka na, bunso. Ang buwan ay nagbabantay sa'yo. Mahina lang ang boses ni Valentina, pero malinaw at puno ng damdamin. Ang himig ay simple lang, pero tagos sa puso. Hindi niya namalayang nakapikit na pala si Sofia sa bisig niya. Ang paghinga nito ay naging mabagal at payapa. Sa sobrang payapa ng sandali, hindi napansin ni Valentina na hindi nakasarado ng maayos ang pinto ng kanyang kwarto. At hindi niya alam na sa labas, sa madilim na pasilyo, may nakatayo. Si Murilo. Napatigil si Murilo sa paglalakad papunta sa kanyang opisina. Ang hawak niyang baso ng whiskey ay muntik nang dumulas sa kanyang kamay. Ang kanta. Ang himig na yon. Iyon ang kantang inaawit ng kanyang ina sa kanya at sa kakambal niya noong mga sanggol pa sila. Isang kantang akala niya ay nalimutan na ng panahon. Isang kantang nakabaon na sa hukay kasama ng kanyang mga magulang. Bakit alam ng babaeng ito ang kantang yon? Dahan-dahang lumapit si Murilo sa pinto. Nakita niya si Valentina. Nakaupo sa ilalim ng madilim na ilaw. Yakap ang kanyang anak na si Sofia. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha ni Sofia na matagal na niyang hindi nasisilayan. At narinig niya ang boses ni Valentina. Isang boses na hindi tunog katulong, kundi tunog ng isang ina. Sa isang iglap, ang yelo sa dibdib ni Murilo ay nagkaroon ng maliit na lamat. Isang lamat na dulot ng isang himig mula sa nakaraan. Nakatitig lang siya kay Valentina at sa unang pagkakataon, hindi siya tumitingin sa isang empleyado. Tumitingin siya sa isang misteryo. Sino ka ba talaga, Valentina? Masakit ang ulo ni Murilo. Hinilot niya ang kanyang sentido habang nakatitig sa tambak na papeles sa kanyang mahogany desk. Tahimik ang opisina, malamig dahil sa aircon. Pero pakiramdam niya ay sasabog ang utak niya sa dami ng iniisip. Ang kumpanya, ang kasal nila ni Amanda. At ngayon, ang anak niyang si Sofia na lalo pang naging mailap simula nang dumating ang bagong katulong na yon, si Valentina. Sa tuwing naaalala niya ang nangyari kagabi, ang pag-awit nito, ang paraan ng pagyakap nito sa anak niya, nakakaramdam siya ng kakaibang inis. Inis dahil nagawa ng isang estranghero ang hindi niya magawa. Ang patahanin ng sarili niyang anak. Tok, tok, tok. Come in. Malamig na utos ni Murilo. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, nandito na po yung aplikante para sa driver at gardener position. Papapasukin ko na po ba? Tumangulang si Murilo nang hindi tumitingin. Send him in. Make it quick. Ayoko nang nag-aaksaya ng oras. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaki. Magandang umaga po, sir. Bati ng lalaki. Nag-angat ng tingin si Murilo para kilatisin ang aplikante at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, napatigil siya para siyang tumingin sa isang luma at maduming salamin. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay nakasuot ng kupas na polo shirt at maong na pants na halatang luma na. May dumi ng langis sa mga kuko nito. Magulo ang buhok at sunog ang balat sa araw. Pero ang mukha, ang hugis ng panga, ang tangos ng ilong, at higit sa lahat, ang mga mata. Kung aalisin ang dumi at ang pagkahumpak ng pisngi nito dahil sa gutom, para silang pinagbiyak na bunga. Kumuyom ang kamao ni Murilo sa ilalim ng mesa. Hindi niya maipaliwanag, pero bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkairita. Galit. Parang insulto sa kanya na may isang taong mukhang basahan ang may hawig sa mukha niyang tinitingala ng lipunan. Anong pangalan mo? Tanong ni Murilo. Sinadya niyang tigasan ang boses niya para iparamdam kung sino ang boss. Daniel po, sir. Sagot ng lalaki. Nakayuko ito.
Hindi makatingin ng diretsyo. Ang postura nito ay kuba. Halatang sanay sa hirap at pagiging utusan. Kabaligtaran ni Murillo na laging tuwid ang tayo at taas noo. Tingnan mo ako. Kapag kinakausap kita, mariing utos ni Murillo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Daniel. May takot sa mga mata nito. Takot at lungkot. Sabi sa resume mo, wala kang permanenteng address. Binasa ni Murillo ang papel na hawak niya, puno ng pagdududa. Saan ka natutulog? Sa kalye. Nakikituloy po ako sa talyer ng kaibigan ko, sir. Pero marunong po ako sa makina. Kaya ko pong mag-drive, mag-ayos ng sasakyan, at mag-garden. Kahit ano po, gagawin ko. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Magsasalita pa sana si Murillo nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng opisina. Honey, you won't believe what the event coordinator said. Pumasok si Amanda. Nakadress na kulay pula, amoy mamahaling pabango at bitbit ang isang designer bag. Dire-diretso ito sa loob na parang siya ang may-ari ng lugar. Napatigil si Amanda nang makita si Daniel. Napangiwi siya at tinakpan ng ilong. Parang nakaamoy ng basurahan. Who is this? Tanong ni Amanda. Sabay tingin kay Murillo. Bakit nagpapapasok ka ng ganitong tao sa office mo? Ang dumi-dumi. Applicant Amanda. Tipid na sagot ni Murillo. Wait outside. No, I will not wait outside. Mamadali ako. Binalingan ulit ni Amanda si Daniel. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Pero biglang kumunot ang noo ni Amanda. Lumapit siya ng kaunti kay Daniel. Pinaningkitan ang mga mata. Wait! Bulong ni Amanda. Tumingin siya kay Daniel tapos kay Murillo. Tapos balik kay Daniel. Bumilis ang tibok ng puso ni Murillo. Napansin din ba niya? What? Iritang tanong ni Murillo. Tumawa ng mapakla si Amanda at umiling. Wala. For a second, akala ko, never mind. Imposible. Masyadong cheap ang itsura niya. Tumingin siya kay Daniel at nagtaas ng kilay. You look like a sad puppy. Umalis ka na nga. Nasisira ang view ko. Yumuko lalo si Daniel. Pasensya na po, ma'am. Ang pagpapakumbaba ni Daniel, ang kawalan nito ng gulugod para ipagtanggol ang sarili, ay lalong nagpainit ng ulo ni Murillo. Ayaw niya sa mahihina. At lalong ayaw niya na ang mukhang yan ay nakikita niyang mahina. Tanggap ka na! Biglang sabi ni Murillo. Nagulat si Amanda. What? Are you serious, Murillo? Nagulat din si Daniel. Nanlaki ang mga mata nito. Pipo, talaga po, sir? Kailangan ko ng tao na kayang mag-ayos ng mga vintage cars ko. At kailangan ding ayusin ang garden dahil mukhang gubat na. Mabilis na sabi ni Murillo. Gusto nang tapusin ang usapan. Kay Manang Feka kumuha ng uniforme. Maligo ka bago ka magpakita ulit sa akin. Now get out! Salamat po. Maraming salamat po, sir. Pagpapalain po kayo ng Diyos. Halos mangyak-ngyak si Daniel sa tuwa habang paatras na lumalabas ng pinto, panay ang yuko. Nang makalabas si Daniel, huminga ng malalim si Murillo. Inisip niya na baka guni-guni lang niya ang pagkakahawig. Siguro dala lang ng pagod. I don't like him. Mataray na komento ni Amanda habang umuupo sa mesa ni Murillo. He gives me the creeps. Hindi sumagot si Murillo. Tumayo siya at lumapit sa bintana na nakadungaw sa malawak na hardin ng mansyon. Gusto niyang magpahangin. Mula sa bintana sa second floor, kitang-kita niya ang driveway at ang garden. Nakita niya si Daniel na lumabas ng main door. Masaya itong naglalakad papunta sa garden area. Marahil ay para inspeksyonin ang magiging trabaho niya. Sa di kalayuan, nakita rin ni Murillo si Valentina. Naka-uniforme ito ng puti. May bitbit na basket ng mga nilabhan na isasampay. Magaan ang kilos ni Valentina, parang sanay na sanay sa trabaho. Pinanood ni Murillo ang mangyayari. Isang parte ng utak niya ang nagsasabing, bakit ko ba sila pinapanood? Pero hindi niya maalis ang tingin niya. Nagkasalubong ang landas ni na Valentina at Daniel sa gitna ng hardin.
Nakita ni Murilo kung paano natigilan si Valentina. Nabitawan nito ang basket na hawak. Ang mga puting damit ay kumalat sa damuhan, pero hindi iyon pinansin ng babae. Nakatitig lang si Valentina kay Daniel. Kahit malayo, kitang-kita ni Murilo ang reaksyon ng katawan ni Valentina. Para itong nakakita ng multo, napatakip ito ng bibig. Napahinto rin si Daniel. Nagulat ito sa reaksyon ni Valentina. Pero mabilis itong kumilos para tulungan ang babae na pulutin ang mga damit. May sinabi si Daniel, hindi marinig ni Murilo mula sa taas, pero nakita niya ang nangiti ng lalaki. Isang ngiti na abot hanggang mata. Isang ngiti na puno ng sinseridad at init. Isang ngiti na kailanman ay hindi pa nakita ni Murilo sa salamin kapag tinitingnan niya ang sarili. Nakita ni Murilo kung paano napatulala si Valentina sa ngiting iyon. Binuksan ni Murilo ng kaunti ang bintana para makarinig, kahit kaunti lang. Ang hangin ay dinala ang boses ni Valentina pataas. Mahina, parang bulong, pero sapat para marinig ng matalas na pandinig ni Murilo. Sir Murilo? Umiling si Daniel at tumawa ng mahina. Naku, hindi po miss. Daniel po. Driver lang po ako. Mukha po ba akong milyonaryo? Umiling si Valentina, pero hindi maalis ang tingin sa mukha ni Daniel. Hindi sa yaman. Sa mata. Ang mga mata mo. Biglang isinara ni Murilo ang bintana ng padabog. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanyang opisina. Dahilan para mapatalon si Amanda sa gulat. What is wrong with you? Inis na tanong ni Amanda. Hindi lumingon si Murilo. Nakatalikod pa rin siya. Nakakuyom ang mga kamao habang nakatingin sa dalawang tao sa baba na nagtatawanan na ngayon habang nagpupulot ng damit. Ang init na nakita niya sa pagitan ng katulong at ng hardinero ay isang bagay na wala sa mansyon na ito. At sa hindi malamang dahilan, ang makita ang mukha niyang nakatawan ng ganoon. Sa katawan ng ibang tao ay nagpaparamdam sa kanya na may isang malaking pagkakamali sa mundo. Wala, malamig na sagot ni Murilo. Wala. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang gulo. Isang himala ang nangyari sa mansyon. May narinig na tawa. Hindi ito tawa ng mga bisita ni Sir Murilo na pilit at plastic. Ito ay tawa ng isang bata. Matinis, totoo, at puno ng saya. Nakatayo si Valentina sa may pinto ng dirty kitchen, nakatanaw sa malawak na hardin. Sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga, nakikita niya si Sofia. Tumatakbo ang bata, hinahabol ang mga paru-paro, habang ang bagong hardinero na si Daniel ay nagkukunwaring nadadapa para lang patawanin ang bata. Huli ka! Sigaw ni Daniel habang hinahagis ang isang bolang gawa sa dahon ng niyog. Tumili si Sofia sa tuwa at sinalo ito. Napangiti si Valentina. Ilang araw pa lang siya dito. Pero ito ang unang beses na nakita niyang ganito kasigla ang anak ng amo niya. Parang nabuhayan ng dugo ang buong mansyon. Nagpunas ng kamay si Valentina at lumabas para magdala ng merienda. Juice para kay Sofia at malamig na tubig para kay Daniel. Merienda muna kayo. Tawag niya. Agad na tumakbo si Sofia palapit sa kanya. Pawisan ito pero nagniningning ang mga mata. Yaya Tina, look, Kuya Daniel made me a watch. Ipinakita ni Sofia ang pulso nito. May nakataling dahon ng saging na hinulma na parang relo. Wow, ang ganda naman na niyan. Puri ni Valentina habang pinupunasan ng pawis sa likod ng bata. Magaling pala gumawa ng laruan si Kuya Daniel mo. Napakamot ng ulo si Daniel habang lumalapit. Wala itong suot na sombrero, kaya kitang-kita ang mukha nito. At sa tuwing nakikita ni Valentina ang mukha ni Daniel sa liwanag ng araw, hindi niya maiwasang kilabutan. Kamukhang kamukha talaga nito si Sir Murilo. Pero habang si Sir Murilo ay laging nakasimangot at parang pasa ng daigdig, si Daniel ay maaliwalas. Ang mga ngiti nito ay abot sa mata. Salamat, Tina.
sabi ni Daniel sabay inom ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Ang init kasi. Salamat din sa pagpapasaya kay Sofia, sagot ni Valentina. Umupo siya sa damuhan, katabi ni Sofia na abala sa pagkain ng sandwich. Bihira yang ngumiti. Mula nang dumating ako, laging nakakulong lang sa kwarto. Umupo rin si Daniel sa damuhan, hindi alintana kung madumihan ang pantalon niya. Tumingin siya kay Sofia nang may halong lungkot at awa. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya, mahinang sabi ni Daniel. Malungkot mag-isa, walang kalaro. Napatingin si Valentina kay Daniel. Bakit? Ilan ba kayong magkakapatid? Natawa ng mapakla si Daniel. Pumitas siya ng damo at pinaglaruan ito. Wala, sagot niya. Wala akong kapatid. Wala rin akong magulang. Lumaki ako sa ampunan, Tina. Hindi ko nga alam kung birthday ko ba talaga ang sineselebrate ko tuwing Marso. Natahimik si Valentina. Naramdaman niya ang kirot sa boses ng lalaki. Kaya siguro magaan ang loob ko sa mga bata. Patuloy ni Daniel. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay naghahabol na naman ng tutubi. Alam ko ang pakiramdam ng naghihintay na may dumating para mahalin ka. Habang nagsasalita si Daniel, tumagilid ito para abutin ang tools niya. Dahil sa paggalaw niya at sa pagpahid niya ng pawis sa leeg, nahawi ang buhok sa likod ng kanyang tenga. Natigilan si Valentina. Sa likod ng kanang tenga ni Daniel, may isang kakaibang balat. Hugis itong maliit na buwan o crescent moon, kulay kape at napaka-distinct. Parang nakita na niya ang balat na yan. Pero saan? Baka sa panaginip lang o baka guni-guni lang. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Daniel nang mapansing nakatitig si Valentina. Ay wala. Mabilis na bawi ni Valentina. Tumayo siya at pinagpagang palda. Sige na, balik na ako sa loob. Baka hanapin ako ni Sir Murillo. May ipapalinis pa yon sa opisina niya. Sige, ingat ka doon. Biro ni Daniel. Masungit pa naman ang dragon sa kastilyo. Natawa si Valentina. Oo nga eh. Sige, bantayan mo muna si Sofia. Pumasok si Valentina sa mansyon. Dala-dala pa rin niya ang imahe ng balat sa tenga ni Daniel. Bakit ba parang napaka-importante noon? Umakyat siya sa second floor, papunta sa opisina ni Murillo, ang Forbidden Zone. Bilin ng mayordoma, bawal galawin ang mga papel sa mesa. Magpunas lang ng alikabok at lumabas agad. Dahan-dahang binuksan ni Valentina ang pinto. Amoy kape at mamahaling leather ang kwarto. Malamig at seryoso. Parang ang may-ari. Nagsimula siyang magpunas ng mga estante ng libro. Puro tungkol sa business, shipping, at law ang mga libro. Walang personal na gamit, walang picture frame sa mesa, walang bakas ng pamilya. Nang pupunasan na niya ang ibabang bahagi ng isang estante, nasagi ng feather duster niya ang isang makapal na libro. Bog! Bumagsak ito sa sahig. Naku po, kinabahan si Valentina. Dali-dali siyang lumuhod para pulutin ito. Pero hindi pala ito libro. Isa itong lumang photo album. Luma na ang balat nito at medyo amoy-amag. Dahil sa pagbagsak, bumukas ito sa gitnang pahina. Akmang isasara na sana ni Valentina nang mahagip ng mata niya ang litrato. Isang itim at puting litrato ng isang magandang babae na nakaupo sa hardin. Ang hardin ay kamukha ng hardin sa labas at sa kandungan ng babae may dalawang sanggol, dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamukha. Kambal. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Kambal. Pero wala namang nababanggit na may kapatid si Sir Murillo. Ang alam ng lahat, only child at sole heir siya. Tinitigan niyang mabuti ang litrato. Ang isang sanggol ay natutulog ng mahimbing. Ang isa naman ay nakatagilid, parang umiiyak. Dahil sa posisyon ng umiiyak na sanggol, kitang-kita ang likod ng ulo at tenga nito. At doon, parang tumigil ang mundo ni Valentina. Sa likod ng kanang tenga ng sanggol sa litrato, nandoon ang marka. Isang balat na hugis maliit na buwan. Eksaktong-eksakto sa balat na nakita niya kay Daniel kanina sa hardin.
Binitawan ni Valentina ang feather duster. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang litrato. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang hardinero na nagdidilig. Tumingin siya ulit sa litrato ng batang kamukha ni Sir Murillo. Hindi lang sila magkamukha, magkadugo sila. Kapatid ni Sir Murillo si Daniel. Bulong ni Valentina sa sarili. Ang boses ay halos hangin lang. Kambal sila. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Anong ginagawa mo? Napatalon si Valentina. Sa pinto, nakatayo si Murillo. Nakatingin ito sa album na hawak niya. Ang mukha nito ay nagdidilim sa galit. Ang kilay ay magkasalubong at ang panga ay umigting. Muntik nang mabitawan ni Valentina ang album sa gulat. Mabilis niyang isinara ito. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang lalamunan. Sir Murillo. Nauutal na sambit ni Valentina. Sorry po, nagpupunas lang po ako ng alikabok. Tapos nahulog. Mabilis na lumapit si Murillo. Hinablot niya ang album mula sa mga kamay ni Valentina ng marahas. Tinitigan niya ito ng masama bago ibinaling ang tingin sa katulong. Sino ang may sabing pwede mong pakialaman? Ang mga gamit dito? Sigaw ni Murillo. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng opisina. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Linis lang. Walang gagalawin. Opo, sir. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sagot ni Valentina. Yumuko siya. Hindi makatingin sa mga mata ng amo. Takot na takot siya. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa alam niya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Murillo nang hablutin nito ang album. Hindi ito galit ng isang amo na pinakialaman ng gamit. Ito ay galit ng isang taong may itinatagong sekreto na ayaw mabunyag. Mahigpit na niyakap ni Murillo ang lumang album sa kanyang dibdib. Parang prinoprotektahan ito mula sa mundo. Lumabas ka. Mariing utos ni Murillo. Mahina, pero puno ng banta. Lumabas ka bago pa magbago ang isip ko at tanggalin kita ngayon din. Sige po, sir. Mabilis na tumalikod si Valentina at halos tumakbo palabas ng opisina. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya dito. Huminga siya ng malalim, habol ang hininga. Ang mga tuhod niya ay nanginginig. Nandoon pa rin sa isip niya ang litrato, ang kambal, ang balat sa tenga. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pasilyo kung saan may bintanang nakadungaw sa hardin. Mula sa taas, nakita niya ulit si Daniel. Niligpit na nito ang mga gamit at kasalukuyang kinakausap si Sofia na masayang nagpapaalam. Kumaway si Daniel at ngumiti. Ang ngiting iyon nakaparehong kapareho ng nasa litrato ng sanggol na nakangiti. Napahawak si Valentina sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Si Daniel, ang hardinerong walang pamilya, ang laging nakangiti kahit mahirap ang buhay, ang taong mabait sa kanya. Siya ang kapatid ng amo niya. Siya ang nawawalang kadugo ng pamilyang ito. Hindi ka nag-iisa, Daniel, bulong ni Valentina sa hangin habang nakadungaw sa lalaking hindi alam kung sino talaga siya. May pamilya ka at ipapangako ko, malalaman mo ang totoo. Sa sandaling iyon, alam ni Valentina na hindi na lang siya isang simpleng katulong. Hawak niya ang susi ng nakaraan at ang susing iyon ang pwedeng bumuo o sumira sa kanilang lahat. Napakainit ng ulo ni Amanda. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang mamahaling leather bag sa sofa ng mansyon. Kakatapos lang ng meeting niya sa bangko at hindi maganda ang balita. Baon na siya sa utang. Ang credit cards niya, maxed out na. Ang negosyo ng pamilya nila, bankrupt na. Ang tanging pag-asa na lang niya ay si Murillo. Ang yaman ng mga Alcantara ang sasagip sa kanya. Manang, juice! Now na! Sigaw niya. Pero hindi si Manang Fe ang lumabas, si Valentina. May dala itong tray na may isang baso ng orange juice.
Nakayuko ito. Simple. Walang ayos, pero may kung anong glow sa mukha nito. Eto na po, Mama Amanda. Magalang na sabi ni Valentina. Tinitigan ni Amanda ang katulong. Inirapan niya ito bago kinuha ang baso. Bakit ikaw ang nagdadala nito? Nasaan si Manang Fe? Mataray na tanong ni Amanda. Nasa garden po, ma'am. Kasama po ni Sir Murillo at ni Sofia. Nagpipiknik po sila. Muntik nang maibuga ni Amanda ang iniinom niyang juice. Picnic? Tumayo siya at mabilis na pumunta sa sliding door na nakadungaw sa garden. Hinawi niya ang kurtina. Totoo nga. Sa ilalim ng puno, nakalatag ang isang banig. Nandoon si Murillo, naka-shorts at t-shirt lang, isang bihirang tanawin. Katabi nito si Sofia na tumatawa habang kumakain ng sandwich. At sa di kalayuan, nandoon ang bago nilang driver na si Daniel, nag-iihaw ng barbecue habang nakikipagkwentuhan kay Murillo. Para silang isang pamilya, isang masayang pamilya kung saan walang puwang para sa kanya. Kumuyom ang kamao ni Amanda. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Murillo never picnics. Bulong niya sa sarili. He hates bugs. He hates dirt. Anong ginawa ng mga hampas lupa na to sa fiancé ko? Napansin niya kung paano tumingin si Murillo kay Valentina nang lumabas ito para magdala pa ng pagkain. Ang tingin ni Murillo ay malambot. May halong paghanga. Doon, naramdaman ni Amanda ang tunay na banta. Hindi lang pera ang nakataya dito. Pati ang posisyon niya bilang Mrs. Alcantara ay nanganganib dahil sa isang tsimay. Hindi pwede to. Gigil na sabi ni Amanda. Kailangan kong gumawa ng paraan. Naglakad siya palabas, hindi papunta sa garden, kundi papunta sa garahe kung saan naroon ang quarters ng driver. Gusto niyang hanapan ng butas si Daniel. Kung matatanggal niya ang driver na nagpapatawa kay Murillo, mababawasan ang saya sa bahay na ito. At kapag malungkot ulit si Murillo, mas madali itong kontrolin. Pumasok siya sa maliit na kwarto ni Daniel. Walang tao. Ang baho, amoy mahirap. Reklamo ni Amanda habang tinatakpan ng ilong. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit nito. Naghahanap siya ng kahit ano. Droga, alak, nakaw na gamit na pwede niyang gamitin para isumbong ito kay Murillo. Binuksan niya ang isang lumang backpack na nakapatong sa kama. Puro luma at butas na damit lang ang laman. Wala man lang bang kwenta ang buhay ng lalaking to? Inis na sabi niya. Akmang isasara na niya ang bag nang may mahulog na isang maliit na bagay mula sa secret pocket nito. Kling! Isang pilak na pulseras. Pinulot ito ni Amanda. Luma na ito. Nangingitim na ang pilak pero halatang mamahalin ang pagkakagawa. Nilinis niya ang dumi sa nameplate nito gamit ang hinlalaki. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. May nakaukit na pangalan, Alcantara. At sa ilalim nito, may petsa ng kapanganakan. Imposible! Napatingin si Amanda sa kanyang sariling pulso. Suot niya ang relo na regalo ni Murillo. Alam niya ang crest ng pamilya Alcantara. At ang disenyong nasa pulseras na hawak niya ay eksaktong-eksakto sa family crest na nasa gate ng mansyon. Bakit may ganito ang isang driver? Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Daniel. Ang mga mata nito. Ang hugis ng mukha nito na hawig kay Murillo. Ang pagtataka niya noong una silang nagkita. Hindi pala yun guni-guni. Bumilis ang tibok ng puso ni Amanda. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot. Kung kapatid ni Murillo ang driver na to, ibig sabihin may kahati si Murillo sa yaman. Kalahati ng kumpanya, kalahati ng mga lupain, kalahati ng pera sa bangko. Kapag nalaman ni Murillo na may kapatid siya, siguradong tatanggapin niya ito. At kapag nangyari yon, ang net worth ni Murillo na hinahabol ni Amanda ay mahahati sa dalawa. Hindi na siya magiging asawa ng soul hair. Magiging asawa na lang siya ng isa sa mga tagapagmana. No way! Bulong ni Amanda. Ang mukha niya ay namutla, tapos ay namula sa galit. Hindi ako nagpakahirap ligawan ng yelong si Murillo.
para lang mahati ang kayamanan niya sa isang hardinero. Ibinulsa niya ang pulseras. Ito ang ebidensya. At habang nasa kanya ito, walang makakaalam. Lumabas siya ng quarters. Nakita niya si Valentina na naglalakad pabalik sa kitchen. Nakangiti habang may bitbit na bulaklak. Tinitigan siya ni Amanda. Ngayon, dalawa na ang problema niya. Si Daniel, ang banta sa kayamanan. Si Valentina, ang banta sa puso ni Murilo. Pero biglang ngumisi si Amanda, isang ngiting mapanganib. Dahil magkaibigan sina Daniel at Valentina. Palagi silang magkasama, palagi silang nagtutulungan. Hitting two birds with one stone, bulong niya sa hangin. Kung mapapalabas niyang magkasabwat ang dalawang ito sa isang krimen, mawawala si Valentina sa buhay ni Murilo. At mawawala rin si Daniel bago pa man malaman ng mundo na isa siyang alkantara. Naglakad si Amanda pabalik sa loob ng mansyon. Dumiretso siya sa sala kung saan nakadisplay ang paboritong Ming vase ng namayapang ina ni Murilo. Ito ang pinakamahalagang gamit sa bahay para kay Murilo. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Nasa garden pa ang lahat. Dahan-dahan niyang inusog ang vase sa gilid ng mesa. Konting-konti na lang. Malalaglag na ito. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-text sa numero ni Valentina. Tina, pakicheck naman kung naiwan ko ang lipstick ko sa sala. Sa may tabi ng vase. Salamat. Send. Nagtago si Amanda sa likod ng malaking potted plant sa may hagdan. Hinintay niyang dumating ang biktima. Ilang sandali pa, pumasok si Valentina. Nagmamadali ito. Ma'am Amanda? Tawag ni Valentina habang lumalapit sa mesa. Nang makita ni Valentina na wala namang lipstick, lumingon-lingon ito. Wala naman po dito. Sa sandaling tumalikod si Valentina, kumuha si Amanda ng isang maliit na bato mula sa paso na pinagtataguan niya at binato ang vase. Crack! Tinamaan ang base ng vase. Gumewang ito. Ay! Sigaw ni Valentina at mabilis na humarap para saluhin ito. Pero huli na. Bog! Klang! Nabasag ang vase sa libu-libong piraso sa paanan ni Valentina at sa tiyempo ring iyon, bumukas ang pinto ng garden. Pumasok si Murilo, kasunod si Daniel at Sofia. Anong nangyari? Sigaw ni Murilo nang makita ang paboritong vase ng nanay niya na durug-durug na sa sahig. Lumabas si Amanda mula sa pinagtataguan niya. Umaarte na gulat. Oh my God! Sigaw ni Amanda habang tumatakbo palapit kay Murilo. Turo-turo si Valentina. Murilo, nakita ko siya. Nakita ko siyang pinakikialaman ng vase. Sinabi ko nang huwag galawin pero ang tigas ng ulo. Namutla si Valentina. Hindi po totoo yan. Tumingin si Murilo kay Valentina. Ang mata nito ay nag-aapoy. Nawala ang lambot na nakita ni Amanda kanina. Bumalik ang halimaw. Napangiti si Amanda sa loob-loob niya. Simula pa lang yan, Tina. Isip-isip niya habang nakakapit sa braso ni Murilo. Bukas, sisiguraduhin kong wala na kayong dalawa sa pamamahay na ito. Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Kahit nakabukas ang lahat ng ilaw, pakiramdam ni Valentina ay napakadilim ng paligid. Mula nang mabasag ang vase kahapon, hindi na siya kinausap ni Sir Murilo. Ang tingin nito ay bumalik sa dati. Malamig, malayo, walang puso. Nasa kusina si Valentina. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay habang naghihiwa ng sibuyas. Lilipas din to. Bulong niya sa sarili. Basta magtrabaho lang ako ng maayos. Pero hindi pa man siya natatapos sa pagbubulungan, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa second floor. Murilo! Murilo! Bumagsak ang kutsilyo sa chopping board. Boses yun ni Amanda. Agad na nagtakbuhan ang mga katulong papunta sa sala. Lumabas din si Daniel mula sa dirty kitchen, bakas ang pag-aalala sa mukha. Sa may hagdanan, pababa si Amanda na umiiyak. Hysterical. Kasunod niya si Murilo na mukhang pagod at iritado.
Ano na naman ba to, Amanda? Tanong ni Murilo. My ring! The diamond engagement ring you gave me! Sigaw ni Amanda habang itinataas ang kanyang kamay na walang suot na singsing. Nawawala. Iniwan ko lang sa vanity table ko bago ako maligo. Paglabas ko, wala na. Nanlamig si Valentina. Alam niya kung saan papunta ito. Baka naman naiwan mo lang sa kung saan. Kalmadong sabi ni Murilo. Huwag kang gumawa ng eksena. Hinanap ko na sa lahat ng sulok. Binalingan ni Amanda ang mga nakahanay na katulong. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Isa sa kanila ang kumuha. Alam nilang mahal yon. Milyon ang halaga nun. Lumapit si Amanda kay Valentina. Duro-duro siya nito sa muka. Ikaw! Sigaw ni Amanda. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko para magpalit ng tuwalya, di ba? Umiling ng mabilis si Valentina. Ma'am, pumasok po ako para maglagay ng tuwalya, pero wala po akong kinuha. Kahit ano po. Wala. Sinungaling. Akmang sasampalin siya ni Amanda nang pigilan ito ni Murilo. Enough! Sigaw ni Murilo. Hinawakan niya ang pulso ni Amanda. Walang sasaktan. Tumingin si Murilo kay Valentina. Sa mga mata nito, naghahanap siya ng katotohanan. Gusto niyang maniwala na hindi ito magagawa ni Valentina. Sa loob ng maikling panahon, nakita niya kung paano nito mahalin si Sofia. Ang taong mabait sa anak niya, hindi pwedeng maging magnanakaw. Sir, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Valentina, nangingilid ang luha. Wala po akong kinuha. Kung wala kang tinatago, singit ni Amanda habang inaayos ang buhok, payagan mong inspeksyonin namin ang gamit mo. Napatingin si Valentina kay Murilo. Tumango lang ang amo. Gawin niyo, para matapos na to, utos ni Murilo. Pumunta silang lahat sa kwarto ng mga katulong. Si Manang Fe, ang mayordoma, ang nag-umpisang maghalughog sa mga gamit ni Valentina habang nakatingin ang lahat. Binuksan ang cabinet. Wala. Tiningnan sa ilalim ng kama. Wala. Nakahinga ng maluwag si Valentina. Sabi ko naman po sa inyo, ma'am. Check her bag. Utos ni Amanda. Nakangisi ito ng patago. Yung bag na dala niya palagi kapag uuwi. Kinuha ni Manang Fe ang lumang tote bag ni Valentina na nakasabit sa likod ng pinto. Buong tapang na tumingin si Valentina kay Sir Murilo. Wala siyang takot dahil alam niyang malinis ang konsensya niya. Itinaob ni Manang Fe ang bag sa ibabaw ng kama. Nalaglag ang wallet, nalaglag ang payong, nalaglag ang isang notebook at kasabay ng mga ito, may isang bagay na kumislap at tumunog nang matinis nang tumama sa kahoy na kama. Kling, tumahimik ang buong kwarto. Lahat ng mata ay nakapako sa maliit na bagay na kumikinang sa gitna ng kama. Ang diamond ring, para binuhusan ng malamig na tubig si Valentina. Naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo. Hindi. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Huli ka! Sigaw ni Amanda. Tuwang-tuwa ito. Sabi ko na nga ba, magnanakaw ka. Ang kapal ng mukha mo, nagpapaawa ka pa kay Murilo. Yun pala ahas ka. Napatingin si Valentina kay Murilo. Ang inaasahan niyang makita ay galit, pero mas masakit ang nakita niya. Pagkabigo. Nakatingin si Murilo sa kanya na parang isang taong nasaksak sa likod. Ang kaunting liwanag sa mga mata nito nung mga nakaraang araw ay tuluyan ng namatay. Bumalik ang yelo. Mas makapal, mas matigas. Sir! Humakbang palapit si Valentina. Set up po ito. Wala akong alam. Sir! Biglang pumasok si Daniel sa kwarto. Hinihingal ito. Humarang siya sa pagitan ni Valentina at ni Murilo. Sir! Hindi po magagawa ni Tina yan. Matapang na sabi ni Daniel. Kilala ko po siya. Kahit magutom yan, hindi yan magnanakaw. Baka may naglagay lang dyan. Tumingin si Daniel ng masama kay Amanda.
Sa ginawang pagtatanggol ni Daniel, lalo lang nagdilim ang mukha ni Murilo. Sa paningin ni Murilo, nakikita niya ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Ang hardinerong tinanggap niya kahit walang address at ang yayang pinagkatiwalaan niya sa anak niya na nagkakampihan laban sa kanya. So magkasabot kayo? Malamig na tanong ni Murilo. Hindi po, sir. Sagot ni Daniel. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tumahimik ka. Sigaw ni Murilo. Ang lakas ng boses niya ay nagpayanig sa kwarto. Lumapit si Murilo kay Valentina. Sobrang lapit na naaamoy ni Valentina ang alak sa hininga nito. Pinapasok kita sa bahay ko, bulong ni Murilo. Pero bawat salita ay parang patalim. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Sofia. Akala ko iba ka. Umiling si Murilo at tumawa ng mapakla. Pero pare-pareho lang pala kayong lahat. Pera lang ang katapat. Sir, parang awa niyo na. Lumuhod si Valentina. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Murilo. Makinig po kayo. Kahit ipapulis niyo ako, wala akong kasalanan. Hinablot ni Murilo ang paa niya palayo sa hawak ni Valentina. Hindi kita ipapapulis, sabi ni Murilo habang inaayos ang kanyang coat. Tinalikuran niya si Valentina. Dahil ayokong madamay ang pangalan ng anak ko sa skandalong ito. Huminto siya sa may pinto at lumingon muli. Ang tingin niya ay walang bahid ng awa. Pack your things. Get out of my house now. Sir? Kapag inabutan pa kita dito sa loob ng 10 minuto, dagdag ni Murilo, ipapakaladkad kita sa guards. Lumabas si Murilo ng kwarto nang hindi man lang lumilingon. Naiwan si Valentina na nakaluhod sa sahig, umiiyak. Si Amanda ay nakangisi habang pinupulot ang singsing, tagumpay. At si Daniel ay nakakuyom ang mga kamao. Ang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin sa papalayong likod ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, alam ni Valentina na hindi lang trabaho ang nawala sa kanya. Nawala rin ang pagkakataong mabuo ang pamilyang ito. Bumagsak ang ulan. Sa labas ng gate ng mansyon, parang nakikiramay ang langit sa nangyayari. Malakas ang buhos ng tubig, pero hindi nito natatakpan ang tunog ng hagulgol na nanggagaling sa loob ng main door. Nakatayo si Daniel sa may garahe, basang-basa na ang laylayan ng pantalon niya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang pinapanood ang eksenang dumudurog sa puso niya. Nakita niya si Valentina. Hila-hila nito ang isang lumang maleta at ang tote bag na pinaglagyan ng ebidensya. Nakayuko ito, basang-basa ng luha ang mukha habang naglalakad palabas ng pintuan. Yaya Tina, huwag! Huwag kang aalis! Tumakbo ang maliit na si Sofia palabas ng pinto. Wala itong pakialam sa ulan. Niyakap nito ang binti ni Valentina ng mahigpit na mahigpit. Huwag mo akong iiwan, please. Good girl na ako. Hindi na ako magpapasaway. Iyak ng bata. Napahinto si Valentina. Lumuhod ito at niyakap si Sofia. Ang dalawa ay nag-iyakan sa ilalim ng bubong ng portiko. Mahal na mahal kita, baby. Hikbi ni Valentina. Pero kailangan umalis ni Yaya. Hindi na pwede si Yaya dito. Sofia! Lumabas si Murilo. Ang mukha nito ay parang bato. Walang emosyon. Walang awa. Hinablot ni Murilo ang braso ng anak at pilit na inilayo kay Valentina. Daddy, no! Gusto ko si Yaya. Nagwala si Sofia, sumisipa, nagpupumiglas. Pumasok ka sa loob, Sofia. Ngayon din, sigaw ni Murilo. Ibinigay niya ang umiiyak na bata kay Manang Fe na nakatayo sa may pinto. Naiiyak din. Tumingin si Murilo kay Valentina. Umalis ka na. Bago ko pa ipatawag ang security. Tumayo si Valentina. Tumingin ito kay Daniel sa malayo ng saglit, isang tingin ng pamamaalam, bago tumalikod at naglakad palayo. Sumuong sa malakas na ulan. Hindi na nakatiis si Daniel. Ang dugong na nananalaytay sa kanya ay kumulo. Dugo na kapareho ng sa lalaking nakatayo sa harap niya. Naglakad siya nang mabilis palapit kay Murilo. Sir! Lumingon si Murilo.
Ang tingin nito kay Daniel ay puno ng pandidiri, parang tumitingin sa isang insekto. Bakit nandito ka pa? Asik ni Murilo. Bumalik ka sa trabaho mo kung ayaw mong sumunod sa kanya. Hindi magnanakaw si Tina, sir. Matigas na sabi ni Daniel. Hindi siya yumuko ngayon. Tinitigan niya si Murilo mata sa mata. Tumawa ng mapakla si Murilo. At anong alam ng isang katulad mo? Pareho lang kayong galing sa wala. Kaya nagkakampihan kayo. Galing nga kami sa wala. Pero may dignidad kami. Sagot ni Daniel. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi katulad niyo, sir. Nasa inyo na ang lahat. Pero ang daling mabulag ng panghuhusga niyo. Kumunot ang noo ni Murilo. Humakbang ito palapit kay Daniel. Dinuduro-duro ang dibdib nito. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa pamamahay ko. Hardinero lang kita. Binigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng matutuluyan. Tapos ganyan ang isusukli mo? Hinawakan ni Daniel ang kanyang bulsa. Nandoon ang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Nandoon ang ebidensya na kapatid niya ang kaharap niya. Gusto niyang isigaw, kapatid mo ako. Kambal tayo. Gusto niyang isampal sa mukha ni Murilo ang katotohanan para matauhan ito. Pero habang tinititigan niya ang mata ni Murilo, mga matang puno ng yelo at pagmamataas, na-realize ni Daniel ang isang bagay. Hindi pa handa si Murilo at hindi karapat-dapat si Murilo sa katotohanang yun ngayon. Kung sasabihin niya ngayon, iisipin lang ni Murilo na isa na naman itong scam, na isa na naman itong paraan para makahuthot ng pera. Binitiwan ni Daniel ang litrato sa loob ng bulsa. Aalis na rin po ako, sir, sabi ni Daniel ng mahinahon. Natigilan si Murilo. Ano? Nagre-resign na po ako. Hinubad ni Daniel ang sombrero niya at ipinatong sa paso sa gilid. Hindi ko kayang magtrabaho para sa isang taong walang puso. Sa isang taong kayang magtaboy ng nagmamalasakit sa pamilya niya nang dahil lang sa isang hinala. E di lumayas ka, sigaw ni Murilo. Ang ugat sa leeg nito ay lumalabas na. Magsama kayo ng magnanakaw na yon. Pare-pareho kayong basura. Tumalikod si Daniel. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng gate. Sinalubong ang ulan. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Pero buo ang loob niya. Sinundan niya ang daan palabas ng subdivision. Sa di kalayuan, sa isang waiting shed na sira-sira ang bubong, nakita niya ang isang figura. Nakaupo si Valentina sa bangko, yakap ang sarili. Dahil sa ginaw, ang maleta niya ay nasa tabi. Basang-basa, dahan-dahang lumapit si Daniel. Nang maramdaman ni Valentina na may tao, nag-angat ito ng tingin. Paga ang mga mata nito. Di Daniel? Gulat na tanong niya. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Sir Murilo, mawalan ka ng trabaho. Umupo si Daniel sa tabi niya. Wala na akong trabaho, Tina. Umalis na rin ako. Ano? Hinawakan ni Valentina ang braso niya. Bakit mo ginawa yon? Sayang ang sweldo. Paano ka mabubuhay? Ngumiti si Daniel. Isang mapait pero totoo na ngiti. Aanhin ko ang sweldo kung araw-araw naman akong makokonsensya. Tumingin siya sa mga mata ni Valentina. Alam kong hindi mo ginawa yon. At ayokong magsilbi sa taong hindi marunong tumingin sa totoong pagkatao ng iba. Napahagulgol si Valentina. Sa wakas, may naniwala sa kanya. May dumamay sa kanya. Isinandal niya ang ulo sa balikat ni Daniel. Salamat, Daniel. Salamat. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Valentina. Malamig ito. Pero pilit niyang pinapainit gamit ang palad niya. Huwag kang mag-alala, pangako ni Daniel. Magkakasama tayo dito. Hahanap tayo ng paraan. At balang araw, lalabas din ang totoo. Habang nakaupo sila doon, 2 taong itinakwil ng mundo pero nahanap ang isa't isa. Ang ulan ay unti-unting tumitila. Pero sa loob ng mansyon na iniwan nila, nagsisimula pa lang ang bagyo. Sa kwarto ni Sofia, madilim. Nakabaluktot ang bata sa ilalim ng kumot.
nanginginig. Pumasok si Manang Faye na may dalang sopas. "Baby Sofia, kain ka na." Walang sagot. Lumapit si Manang Faye at hinawakan ang noo ng bata. Napasinghap ang matanda at nabitawan ng tray. Diyos ko, ang init ng bata. Nagmulat ng mata si Sofia. Ang mga mata nito ay mapungay, hindi makafocus at may namumuong luha. Tumingin ito sa kisame, parang may hinahanap, parang may tinatawag sa kawalan. Ang boses ng bata ay mahina, paos, at punong-puno ng sakit na dumurog sa katahimikan ng malaking bahay. "Mama?" Pumikit ulit si Sofia at isang butil ng luha ang tumulo, kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa kawalan ng malay. Ang katahimikan sa mansyon ay nakabibingi. Dati, gusto ni Murilo ang tahimik. Gusto niya ang ayos. Gusto niya ang disiplina. Pero ngayon, ang katahimikan ay parang multo na umaaligid sa bawat sulok ng malaking bahay. Nasa kwarto siya ni Sofia. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang maliit at mainit na kamay ng kanyang anak. "Daddy," iunggol ni Sofia sa kanyang pagtulog. "Nandito si Daddy, baby," bulong ni Murilo. Hinaplos niya ang pawisang noon ng anak. "Gagaling ka rin." Dumilat ng bahagya si Sofia. Ang mga mata nito ay mapungay at malungkot. Tiningnan siya nito, tapos ay tumingin sa likuran niya. Parang may hinahanap na iba. Nang ma-realize ang bata na silang dalawa lang, tumulo ang luha nito at tumalikod. "Gusto ko si Yaya, Tina. Hikbi ni Sofia, ibenta niyo na lang po ako. Ibalik niyo lang si Yaya." Parang sinaksak ang puso ni Murilo. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang matinding kirot. Ang sarili niyang anak, mas gusto pa ang isang katulong kaysa sa kanya. Tumayo si Murilo, hindi makayanan ng bigat ng damdamin. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa hallway, nakasalubong niya si Amanda. Naka-cocktail dress ito, may hawak na wine glass, at mukhang papunta sa isang party. "Oh, Murilo," bati ni Amanda. Nakangiti ng malawak. "Still moping? Come on, darling." Tumataas na ang lagnat ng bata. Dalhin na natin sa ospital bukas. But tonight, let's relax. Masyado kang stress dahil sa mga magnanakaw na yon. Tinitigan ni Murilo si Amanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang saya. Masyadong masaya si Amanda. Kakaalis lang ng 2 empleyado. May sakit ang anak niya. Nawalan sila ng mahalagang singsing. Pero bakit parang nanalo sa loto ang fiancé niya? "Umuwi ka muna, Amanda," malamig na sabi ni Murilo. "What?" Nawala ang nangiti ni Amanda. "Pero I said go home," sigaw ni Murilo. Nagulat si Amanda. Padabog itong tumalikod at nagmarch sa palabas. Nang mawala si Amanda, hindi mapakali si Murilo. May bumabagabag sa kanya. Ang sinabi ni Daniel bago ito umalis, mabulag ng panghuhusga. Naglakad siya papunta sa security room. Ito ang kwartong bihirang pasukin ni Murilo. Pero ngayon, kailangan niya ng sagot. "Sir?" Gulat na bati ng guard na naka-duty. "Umalis ka muna," utos ni Murilo. "Ako na ang bahala dito." Nang makalabas ang guard, umupo si Murilo sa harap ng mga monitor. Hinanap niya ang footage noong nakaraang araw, ang araw ng nakawan. Pumunta siya sa kamera na nakatutok sa kwarto ng mga katulong. Wala. Walang kamera sa loob dahil sa privacy. Napahampas si Murilo sa mesa. Wala bang ibang anggulo? Sinubukan niya ang camera 4, ang camera sa hallway na nakatutok sa pinto ng kwarto ni na Valentina. Hinanap niya ang oras bago ang inspection. Nakita niya si Valentina na lumabas para kumuha ng tubig. Ilang minuto ang lumipas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Murilo. Sa video, nakita niya si Amanda. Lumingon-lingon ito sa paligid, parang sinisigurong walang tao. Dahan-dahan itong pumasok sa kwarto ng mga katulong. Wala pang 1 minuto, lumabas ulit si Amanda. Mabilis. At sa kanyang pagmamadali, may nahulog mula sa kamay niya.
Isang maliit na bagay na kumintab sa ilaw. Ang singsing. Pinulot ito agad ni Amanda at pumasok ulit sa kwarto. Paglabas niya, wala na siyang hawak at nakangiti na siya. Ini-pause ni Murillo ang video. Nakatitig siya sa screen. Sa mukha ni Amanda na puno ng mali siya. Nanlumo si Murillo. Napasandal siya sa upuan at napahawak sa ulo. Diyos ko! Bulong niya. Anong ginawa ko? Nag-flashback sa kanya ang lahat. Ang pagmamakaawa ni Valentina. Ang pagluhod nito. Ang pagtatanggol ni Daniel. Ang mga luhang pumatak sa sahig ng kusina. Siya ang may kasalanan. Siya ang humusga ng walang basihan. Siya ang nagtaboy sa nag-iisang taong nagparamdam ng pagmamahal sa anak niya. Tumayo si Murillo. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang susi ng kotse. Kinuha niya ang employment file ni Valentina sa opisina para makuha ang address nito. Manang Fe, sigaw niya habang tumatakbo pababa ng hagdan. Ikaw muna ang bahala kay Sofia. Bantayan mo siya. May kailangan lang akong itama. Mabilis na pinaharurot ni Murillo ang kanyang sasakyan palabas ng subdivision. Gabi na. Madilim ang daan at nagsisimula na namang umambon. Pero hindi binagalan ni Murillo ang takbo. Ang address ni Valentina ay nasa isang liblib na lugar sa probinsya, medyo malayo sa syudad. Ilang oras ang biyahe. Habang nagmamaneho, hindi maalis sa isip ni Murillo ang mukha ni Daniel. Bakit ba ganun na lang ang epekto ng lalaking yon sa kanya? Bakit nung nakita niya ang galit sa mata ni Daniel, parang nakita niya ang sarili niya? Madaling araw na nang makarating siya sa lugar. Isang maliit na baryo, siksikan ng mga bahay, maputik ang daan. Itinigil niya ang kanyang mamahaling SUV sa gilid ng kalsada. Agad siyang pinagtinginan ng mga tambay, pero hindi sila pinansin ni Murillo. Naglakad siya sa makikitid na eskinita, hinahanap ang bahay numero 48. Nakita niya ito sa dulo. Isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at kahoy. May ilaw sa labas. Huminto si Murillo sa tapat ng gate na gawa sa kawayan. Sa maliit na beranda, nakita niya sila. Nakaupo si Valentina sa isang bangkong kawayan, nagtutupi ng mga damit. Mugto pa rin ang mga mata nito. Sa tabi niya, nakaupo si Daniel. May hawak itong mangkok ng lugaw. Sinusubuan si Valentina na parang bata. Kumain ka na, Tina. Rinig ni Murillo na sabi ni Daniel. Malambing ang boses. Kailangan mong magpalakas para makahanap tayo ng bagong trabaho. Umiling si Valentina. Nahihiya ako sa iyo, Daniel. Nadamay ka pa. Wala yon. Ngumiti si Daniel. Pamilya tayo dito, di ba? Inabot ni Daniel ang baso ng tubig para ibigay kay Valentina. Sa pag-abot niya, nahawi ang manggas ng kanyang lumang jacket. Tumama ang liwanag ng bumbilya sa pulso ni Daniel. Natigilan si Murillo. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Sa pulso ni Daniel may suot itong isang lumang pilak na pulseras. Kilalang kilala ni Murillo ang pulseras na yon. Mayroon siyang katulad noon, nakatago sa kanyang safe. Iyon ang agimat ng Alcantara, isang pares ng pulseras na ipinamana ng kanyang lolo sa kanyang ama para ibigay sa magiging kambal na anak nito. Ang isa ay nasa kanya. Ang isa ay nawala noong sanggol pa sila, kasama ng kakambal niyang dinukot at hindi na nakita muli. Bakit nasa hardinero niya ang pulseras? Tumingin si Murillo sa mukha ni Daniel. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng baryo, nawala ang dumi, nawala ang hirap. Ang nakita lang niya ay ang sarili niyang mukha. Ang mga mata, ang ilong, ang bibig. At ngayon, ang pulseras. Napaluhod si Murillo sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng katotohanan. Ang lalaking inalila niya, ang lalaking tinawag niyang basura, ang lalaking pinagbintangan niyang magnanakaw kasama ni Valentina. Kapatid niya ang nasa harapan niya. Daniel. Bulong ni Murillo. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Napalingon si Daniel at Valentina
sa direksyon ng gate dahil sa kaluskos. "Sino yan?" tanong ni Daniel. Tumayo at humarang sa harap ni Valentina para protektahan ito. Dahan-dahan, tumayo si Murilo mula sa dilim at lumapit sa liwanag. Nang makita siya ni Valentina, napasinghap ito sa takot. Pero si Daniel, nanatiling nakatayo. Matapang, handa. At si Murilo? Si Murilo ay nakatitig lang sa pulseras ni Daniel habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa mga mata ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Hindi pinansin ni Murilo ang putik na dumudumi sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi niya pinansin ang lamok o ang amoy ng kanal sa paligid. Ang buong atensyon niya ay nakapako lang sa pulso ni Daniel. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Daniel. Humarang ito lalo sa harap ni Valentina, ang kamao ay nakakuyom, handang makipagsuntukan. "Kung nandito ka para saktan ulit si Tina, dadaan ka muna sa akin." Tumigil si Murilo. Ilang dangkal lang ang layo sa kanila. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, senyales na hindi siya lalaban. Ang kanyang mga mata, na dati matapang at nanlilisik, ngayon ay puno ng luha at pagkalito. "Ang pulseras!" Garalgal na sabi ni Murilo. Itinuro niya ang kamay ni Daniel. "Saan mo nakuha yan?" Napakunot ang noo ni Daniel. Tiningnan niya ang suot na lumang pilak. "Ano bang pakialam mo? Ito na lang ang meron ako mula sa mga magulang na nagtapon sa akin. Gusto mo pa bang kunin?" "Hindi nila tayo tinapon," bulong ni Murilo. Parang sinasakal siya ng sarili niyang lalamunan. "Hindi ka nila tinapon." "Anong sinasabi mo?" Naguguluhan si Daniel. Humakbang palapit si Murilo. Mabilis, agresibo dahil sa emosyon. Hinablot niya ang kamay ni Daniel. "Bitawan mo ako!" Pumalag si Daniel. "Tingnan mo!" Sigaw ni Murilo. Pero hindi ito sigaw ng galit. Sigaw ito ng desperasyon. Kinalas ni Murilo ang kanyang relo. Sa ilalim nito, sa kanyang sariling pulso, ay may suot siyang isang manipis na kadena. Sa dulo nito ay may nakasabit na maliit na pedant. Isang kalahating puso na gawa sa pilak. Inilapit niya ito sa pulseras ni Daniel. Ang disenyo sa pulseras ni Daniel at ang pendant ni Murilo ay magkapareho. Ang crest ng pamilya Alcantara. Natigilan si Daniel. Tinitigan niya ang dalawang alahas na nagpang-abot sa ilalim ng ilaw. Iisa ang nagpagawa niyan. Nanginginig na paliwanag ni Murilo. Galing yan kay Lolo. Para sa kambal na apo niya. Tumingin si Murilo ng diretso sa mga mata ni Daniel. "Daniel, ang pangalan ng nawawala kong kapatid ay Danilo. Danilo Alcantara." Umiling si Daniel. Umatras siya. Binawi ang kamay niya. "Hindi, nagkakamali ka. Anak ako ng mahirap. Driver lang ako. Ikaw ang may-ari ng lahat." "Sir Murilo." Sumingit si Valentina. Ang boses nito ay mahina, pero buo. Napalingon si Murilo kay Valentina. Lumapit ang babae. Yung photo album po sa opisina nyo, yung nakita ko nung isang araw." Tumango si Murilo. Naalala niya ang galit niya nung araw na yon. "Nakita ko po ang litrato ng kambal," patuloy ni Valentina. Tumingin siya kay Daniel. Yung isa, may balat sa likod ng tenga, hugis buwan. Nanlaki ang mga mata ni Murilo. Binitawan niya ang tingin kay Valentina at muling humarap kay Daniel. "Patingin," utos ni Murilo. "Ayoko. Patingin." Hinawakan ni Murilo ang balikat ni Daniel at sa pilitang ipinihit ang ulo nito. Hinawi niya ang buhok sa likod ng kanang tenga ni Daniel. At doon, nakita niya ang maliit na balat na hugis crescent moon. Ang parehong marka na hinahalikan ng nanay nila noong sanggol pa sila bago mangyari ang trahedya ng pagkidnap sa ospital. Bumigay ang mga tuhod ni Murilo. Napaluhod siya sa maputik na lupa sa harap ni Daniel. "Diyos ko!" hagulgol ni Murilo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga palad niya. "Diyos ko! Ikaw nga,
Nakatayo lang si Daniel tulala. Hindi siya makagalaw. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang lahat. Ang amo na kinasusuklaman niya ay kapatid niya. Patawarin mo ako, iyak ni Murilo habang nakaluhod. Patawarin mo ako, Danilo. Inalila kita. Tinawag kitang basura. Pinagbintangan kita. Tumungo si Murilo. Ang noo niya ay halos dumikit sa lupa. Ito ang unang beses sa buong buhay niya na yumuko siya sa harap ng kahit sino. Akala ko nag-iisa na lang ako sa mundo. Hikbi ni Murilo. Matagal na akong patay sa loob, pero nandito ka lang pala. Dahan-dahang lumuhod si Valentina sa tabi ni Murilo para alalayan ito. Pero tumingin siya kay Daniel. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Daniel. Unti-unti, ibinaba ni Daniel ang kanyang kamay. Ipinatong niya ito sa balikat ng lalaking nakaluhod sa harap niya. Kuya? Alanganing tawag ni Daniel. Nag-angat ng ulo si Murilo. Pula ang mga mata. Basa ang pisngi. Kuya! Ulit ni Daniel. At sa pagkakataong ito, basag na ang boses niya. Biglang tumayo si Murilo at niyakap ng mahigpit si Daniel. Nagyakapan ng dalawang lalaki sa gitna ng dilim at putik. Ang bilyonaryo at ang driver, ang magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana at pinagtagpo ng parehong tadhana. Naramdaman ni Murilo ang pamilyar na tibok ng puso ni Daniel, kadugo niya, ang nawawalang kalahati ng kanyang pagkatao. Hindi ka na mag-iisa, bulong ni Murilo sa tenga ng kapatid. Babawi ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hinding-hindi ka naaapi ng kahit sino. Kumala si Murilo at tumingin kay Valentina. Hinila niya rin ito sa yakap. Patawarin mo ako, Valentina, sabi ni Murilo. Maling-mali ako sa iyo. Ikaw ang nagbalik sa kapatid ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Umiyak si Valentina sa tuwa. Sa wakas, buo na sila. Kailangan nating umuwi, sabi ni Murilo habang pinupunasan ng luha. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Kailangan makilala ni Sofia ang Tito Danilo niya ng maayos. Tito Danilo! Natawa si Daniel habang umiiyak. Parang hindi bagay. Masaya ang paligid. Parang nawala ang bigat ng mundo. Akbayan silang naglakad pabalik sa kotse ni Murilo. Binuksan ni Murilo ang pinto para kay Daniel at Valentina. Pero bago pa man siya makapasok sa driver's seat, tumunog ang cellphone tone niya. Ring! Ring! Nakita niya ang pangalan sa screen, Manang Fe. Sinagot ito ni Murilo nang nakangiti. Manang, pauwi na kami. At may dala akong sorpresa. Magluto ka ng marami. Sir Murilo. Ang boses ni Manang Fe sa kabilang linya ay punong-puno ng takot at histerya. Napawi ang nangiti ni Murilo. Manang, bakit? Sir, si Sofia po. Iyak ng matanda. Kumabog ang dibdib ni Murilo. Anong nangyari kay Sofia? Dinala mo ba sa ospital? Hindi po, sir. Wala po siya dito. Anong wala? Umalis po si Ma'am Amanda kanina. Dala ang malaking bag. Tapos nung i-check ko po si Sofia sa kwarto, wala na po ang bata. Nanlamig ang buong katawan ni Murilo. May iniwang sulat si Ma'am Amanda. Sir, patuloy ni Manang Fe. Sabi niya, kinuha daw niya ang dapat sa kanya. Nabitiwan ni Murilo ang cellphone. Napatingin sa kanya si Daniel at Valentina. Kuya? Tanong ni Daniel. Kinabahan sa itsura ng kapatid. Anong nangyari? Tumingin si Murilo sa kanila. Ang saya kanina ay napalitan ng isang matinding takot. Si Amanda. Bulong ni Murilo. Tinangay niya si Sofia. Ako na ang magmamaneho. Hinablot ni Daniel ang susi mula sa nanginginig na kamay ni Murilo. Hindi na nagdalawang isip pa ang bilyonaryo. Alam niyang sa kondisyon niya ngayon, nanginginig sa takot at galit. Hindi niya kayang hawakan ang manibela. Tumalon si Daniel sa driver's seat. Sumakay si Murilo sa passenger side habang si Valentina ay mabilis na pumasok sa likod.
Umungol ang makina ng sasakyan, parang halimaw na nagising. Saan siya papunta? Sigaw ni Daniel habang mabilis na iniikot ang sasakyan palabas ng makitid na kalsada ng baryo. Mabilis na kinalikot ni Murillo ang kanyang cellphone. Naka-GPS ang relo ni Sofia. Wait! Wait! Ang bawat segundong pag-ikot ng loading icon sa screen ay parang taon para kay Murillo. Pinagpapawisan siya ng malamig. Nasa highway na siya, sigaw ni Murillo. Papunta siya sa pier. Daniel, baka itakas niya si Sofia palabas ng bansa. Kumapit kayo, mariing sabi ni Daniel. Bumulusok ang sasakyan. Kung may isang bagay na alam gawin ni Daniel nang mahusay dahil sa hirap ng buhay niya, iyon ay ang magmaneho. Naging jeepney driver siya, naging truck driver, naging delivery boy. Kabisado niya ang kalsada, kabisado niya ang bawat lusutan. Nilampasan nila ang mga truck at bus sa highway. Ang ulan ay humahampas sa windshield pero hindi kumukurap si Daniel. Ang mga mata niya ay nakapako sa daan, determinado. Sa likuan, nakita ni Valentina ang isang pamilyar na pulang kotse sa malayo. Ayun siya, turo ni Valentina. Yung pulang kotse. Nakita rin yon ni Murillo. Amanda! Sigaw niya, kahit hindi siya maririnig nito. Sa loob ng pulang kotse, tumingin si Amanda sa rearview mirror. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang humahabol na SUV. Damn it! Mura ni Amanda. Apakan niya lalo ang gas. Wala na siyang pakialam. Kung hindi mapupunta sa kanya ang pera ni Murillo, walang magiging masaya. Sa backseat iyak nang iyak si Sofia. Daddy! Daddy! Shut up! Sigaw ni Amanda sa bata. Tumahimik ka kung ayaw mong ibunggo ko to. Mas lalong umiyak si Sofia sa takot. Sa kabilang sasakyan, nakita ni Daniel na bumibilis si Amanda. Paliko-liko ito, delikado. Kuya, tawag ni Daniel. Ito ang unang beses na tinawag niya itong kuya nang hindi nag-aalinlangan. Hindi natin siya pwedeng sabayan lang. Delikado ang daan papuntang pier. Madulas. Anong gagawin natin? Tanong ni Murillo. Hawak ang dashboard sa sobrang kaba. Kailangan ko siyang unahan at harangan. Seryosong sabi ni Daniel. Pero delikado. Baka bumunggo tayo. Tumingin si Murillo sa kapatid niya. Nakita niya ang tapang sa mata nito. Ang tapang na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Gawin mo, utos ni Murillo. Iligtas mo ang pamangkin mo. Tumango si Daniel. Valentina, yumuko ka. Protektahan mo ang ulo mo. Bumuntong hininga si Daniel at inapakan ng gas hanggang dulo. Umugong ang makina. Ang SUV ay tumabi sa kotse ni Amanda. Nagkatinginan si Daniel at Amanda sa bintana. Nakita ni Daniel ang gulat sa mukha ng babae. Mabilis na kinabig ni Daniel ang manibela pa kanan. Screech! Hinarangan niya ang dinadaanan ni Amanda. Wala nang choice si Amanda, kundi ang pumreno at kumabig pa kaliwa para umiwas. Pero dahil basa ang daan, nawalan ng kontrol ang sasakyan nito. Umikot ang kotse ni Amanda. Bog! Tumama ang likuran ng kotse ni Amanda sa gilid ng SUV ni na Daniel. Dahil sa lakas ng impact, parehong nawalan ng kontrol ang dalawang sasakyan. Ang kotse ni Amanda ay bumangga sa barrier ng highway at tumigil, umuusok ang makina. Ang SUV ni na Daniel ay gumiwang-giwang bago bumangga ng malakas sa isang poste ng ilaw. Katahimikan. Ilang sandali lang, narinig ang tunog ng basag na salamin at ang pagtulo ng tubig ulan. Valentina, okay ka lang? Si Murillo ang unang nakabawi. Masakit ang balikat niya dahil sa seatbelt, pero gising siya. Okay lang po ako, sir. Sagot ni Valentina mula sa likod. Hinihingal. Si Sofia. Mabilis na tinanggal ni Murillo ang seatbelt niya at pilit na binuksan ang pinto. Tumakbo siya papunta sa kotse ni Amanda na umuusok na. Binuksan niya ang pinto sa backseat. Daddy? Nandoon si Sofia, nanginginig. May maliit na galos sa noo. Pero buhay. Buhay na buhay. Anak ko!
Hinila ni Murilo si Sofia palabas at niyakap ng mahigpit. Diyos ko, salamat, salamat. Sa driver's seat ng kotse ni Amanda, nakadukdok ang babae sa airbag. Gumagalaw pa ito, umuungol sa sakit. Pero hindi na makakatakas. May mga sirena ng pulis na parating sa di kalayuan. Tapos na. Ligtas na si Sofia. Lumingon si Murilo para balitaan si Daniel. Daniel, ligtas siya. Ligtas si... Natigil si Murilo. Ang SUV nila ay nayupi sa bandang unahan, sa mismong driver's side kung saan tumama ang poste. Hindi lumalabas si Daniel. Daniel? Ibinigay ni Murilo si Sofia kay Valentina. Nakakarating lang. Hawakan mo si Sofia. Huwag niyong papanoorin to. Tumakbo si Murilo pabalik sa SUV. Ang pinto sa driver's side ay nayupi ng sobra. Basag ang salamin. Daniel! Sigaw ni Murilo habang pilit na hinihila ang pinto. Buksan mo to. Sa loob, nakadukdok ang ulo ni Daniel sa manibela. May dugo na tumutulo mula sa ulo nito. Ang binti nito ay naipit sa nayuping dashboard. Daniel! Sa wakas, nabuksan ni Murilo ang pinto gamit ang buong lakas niya. Bumagsak ang katawan ni Daniel sa kanya. Sinalo niya ang kapatid. Ang bigat. Ang lamig ng ulan ay humahalo sa init ng dugo ni Daniel na dumadaloy sa braso ni Murilo. Hey! Gisising! Tapik ni Murilo sa pisngi ni Daniel. Tapos na. Nanalo tayo. Nakuha natin si Sofia. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Hirap na hirap. Ngumiti si Daniel nang makita ang mukha ni Murilo. May dugo sa ngipin nito. Ligtas! Ba, ang pamangkin ko? Bulong ni Daniel. Halos hindi na marinig. Oo, ligtas siya. Dahil sa'yo. Umiiyak na sagot ni Murilo. Kaya lumaban ka ha? Dadaling kita sa ospital. Marami pa tayong gagawin. Babawi pa ako sa'yo, di ba? Umubo si Daniel. Mas maraming dugo ang lumabas. Kuya. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Murilo ng mahina. Okay lang? Masaya ako. May pamilya na. Ako. Pagkasabi noon, bumagsak ang kamay ni Daniel. Pumikit ang kanyang mga mata at bumigat ang kanyang paghinga hanggang sa parang tumigil na ito. Daniel, yugyog ni Murilo. Daniel, gising! Walang sagot. Niyakap ni Murilo ang walang malay na katawan ng kanyang kapatid sa gitna ng highway, sa ilalim ng malakas na ulan. At sa unang pagkakataon, sumigaw si Murilo. Isang sigaw ng takot at sakit na mas malakas pa sa sirena ng mga pulis na dumating. Tulong! Tulungan niyo ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Sa malayo, yakap-yakap ni Valentina si Sofia. Pareho silang umiiyak habang pinapanood ang magkapatid na muling pinaglalayo ng tadhana. 2 buwan na ang nakalipas, pero parang kailan lang nung huli kong narinig ang sirena ng mga pulis at ambulansya. Ngayon, iba na ang tunog na naririnig ko sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi na sigaw, hindi na basag na pinggan, at lalong hindi na iyak ng takot. Musika. Nakatayo ako sa gilid ng garden, pinapanood ang mga bisita. Ito ang unang beses na nagpa-party ulit si Sir Murilo matapos ang maraming taon. Pero hindi ito party para sa mga business partners. Party ito para sa pamilya. Kuya, dahan-dahan lang. Napangiti ako nang makita ko si Daniel. Nakaupo siya sa wheelchair, may benda pa ang ulo at semento ang binti, pero ang bunganga niya, walang preno sa kakatawa. Tinutulak siya ni Sofia nang mabilis paikot sa garden. Vroom! Vroom! Faster, Tito Dan! Sigaw ni Sofia. Ang tawa ng bata ay parang musika sa tenga ko. Hep, hep! Sofia, baka mahilo ang tito mo. Saway ni Murilo habang lumalapit sa kanila. May dala siyang tray ng juice at sandwich. Si Murilo Alcantara, ang bilyonaryong hindi marunong humawak ng baso noon, ngayon ay siya na mismo ang nagsisilbi sa kapatid at anak niya na wala na ang yelo sa mga mata niya. Ang suot niya ay simpleng polo shirt na lang,
Hindi na yung mainit na coat at tie. Mas mukha na siyang tao. Mas mukha na siyang tatay at kapatid. Kinuha ni Daniel ang juice. Salamat kuya. Pero sa susunod, lagyan mo naman ng konting sipa, ha? Yung pampatibay ng buto. Tumawa si Murilo at pinitik ang tenga ni Daniel. Magpagaling ka muna bago ka mag-request ng alak. Napakasarap nilang panoorin. Parang hindi sila nagkahiwalay ng 30 taon. Biglang tumunog ang kutsara sa baso. Ting-ting-ting. Tumayo si Murilo sa gitna. Tumahimik ang lahat, mga staff, ilang piling kaibigan, at kami. Excuse me, panimula ni Murilo. Medyo nanginginig ang boses niya. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng speech, yung galing sa puso. Tumingin siya kay Daniel. Gusto ko lang ipakilala sa inyong lahat, sabi ni Murilo. Ang kapatid ko, si Danilo Alcantara. Nagpalakpakan ng lahat. Napakamot ng ulo si Daniel, medyo nahihiya pero nakangiti. Matagal akong namuhay sa dilim, patuloy ni Murilo. Akala ko, ang yaman at kapangyarihan lang ang mahalaga. Akala ko, kapag perpekto ang lahat, masaya na. Pero nang muntik nang mawala ang kapatid ko at ang anak ko, doon ko na-realize na wala pala akong kwenta kung wala sila. Tumingin si Murilo sa direksyon ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga mata niya ay nakapako sa akin. At hindi mabubuo ang pamilyang ito, sabi niya, kung wala ang taong nagturo sa akin kung paano magmahal ulit. Ang taong nagligtas sa aming lahat, hindi lang sa kapahamakan, kundi sa sarili naming mga multo. Lumapit si Murilo sa akin. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Inabot niya ang kamay ko. Tina, tawag niya. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay tumagos sa balat ko. Dinala niya ako sa gitna, sa tabi ni Daniel at Sofia. Sir, nakakahiya po. Bulong ko. Wala nang sir. Bulong niya pabalik. Murilo na lang. Humarap siya sa akin. Hindi pinapansin ng ibang tao. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Valentina, seryosong sabi niya, nung pinalayas kita, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. At nung bumalik ka para tulungan kami, kahit na sinaktan kita, iyon ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko. Tumulo ang luha ko, hindi ko mapiglan. Huwag ka nang maging yaya ni Sofia, sabi niya. Kinabahan ako. Pipo, paalisin niyo na po ba ako ulit? Umiling siya at ngumiti ng napakatamis. Hindi. Gusto kong manatili ka dito. Hindi bilang katulong, kundi bilang ilaw ng tahanan na to. May kinuha siya sa bulsa niya. Hindi singsing, masyado pang maaga para doon, kundi isang kwintas. Isang simpleng kwintas na may pendant na susi. Susi to ng bahay, sabi niya habang isinusuot sa leeg ko. At susi rin ang puso naming lahat. Valentina, pwede bang hayaan mo akong bumawi sa'yo? Pwede bang dito ka na lang, sa tabi ko? Sa tabi namin? Tumingin ako kay Sofia. Tumataas baba ang kilay ng bata. Kinikilig. Tumingin ako kay Daniel. Naka-thumbs up siya at bumulong ng, sagutin mo na kuya ko yan. Tumingin ako kay Murilo. Sa lalaking dati ay kinatatakutan ko. Pero ngayon ay mahal na mahal ko na. Tumango ako habang umiiyak. Opo, Murilo. Niyakap ako ni Murilo. Mahigpit. Yung yakap na parang ayaw na niyang bumitaw kailanman. Naghiyawan ang mga tao. Pumalakpak si Daniel. Yehey! May mama na ako. Sigaw ni Sofia habang tumatakbo palapit para sumali sa yakap. Isinama namin si Daniel sa yakapan. Kaming apat. Isang byudo, isang dating katulong, isang ulilang hardinero, at isang batang uhaw sa pagmamahal. Mga pira-pirasong buhay na pinagtagpo ng tadhana para bumuo ng isang magandang larawan. Okay, family picture. Sigaw ni Manang Fe na may hawak na kamera. Pumwesto kami.
Nakaakbay sa akin si Murilo. Karga ko si Sofia. Nasa tabi namin si Daniel na nakangisi. 1, 2, 3. Smile. Click. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ako sa lens ng camera, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Akala ko noon, ang pagiging katulong ang hangganan ng kapalaran ko. Hindi pala. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa laki ng bahay o dami ng pera. Ang tunay na yaman ay ang mga taong handang tanggapin ka, ipaglaban ka, at mahalin ka sa kabila ng lahat. Sa wakas, nahanap ko na ang tahanan ko.